Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Malaki po ang kutob ko na nakatakas kasi si Katohano. Ang kaso po niyan magnanakaw ng mga sasakyan. Kaya niya pong kalikutin kung ano pwede siya karnaper po siya so may chance po na nakalusot. Pero yung nga po, dahil yung K9, pinagsabay ko na po yung investigasyon o yung follow-up operation. Ako with the permission of my colleagues here, balikan ko po yung nawawalang PDL. Sa inyo pong huling investigasyon, I'm sure you're doing your own legwork. Patay, nakatakas, o nawawala? Malaki po ang kutob ko na nakatakas kasi si Katohano. Ang kaso po niyan magnanakaw ng mga sasakyan. Kaya niya pong kalikutin kung ano pwede siya karnaper po siya so may chance po na nakalusot. Pero yung nga po, dahil yung K9, pinagsabay ko na po yung investigasyon o yung follow-up operation. Nakatakas nung July 15 o July 14. Payat lang siya sa larawan. Maliit po ito na tao at kaya po ilagay na sa isang sakong maliit na akala na basura na po siya. So, Mr. Chair, sa basura, yun ang ano niya, sa pantahan. Pwede pong mangyari po yun kasi maliit na tao lang po ito. Mr. Senator De La Rosa. Follow-up ko lang. Kung si Kataruha ay posibleng nakalayas, sir, this is maximum security compound. Pag sinabi natin maximum security, talagang in and out, whatever, papasok ka talabas, talagang pati nga yung tangke ng panahon ko, pati tangke ng truck na nag-deliver ng basura, pinapatusok-tusok ko pa yan kung parsigurado tayo. So, meaning, there's some degree of laxity in the inspection of trucks delivering inside and out. Baka kailangan mag-improve tayo dyan, sir. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ang problema kasi nandito yung opisina ko, kaya kahit ang New Bilibid Prison Superintendent dapat na nananagot sa lahat ng problema dito, sa akin po binabato. Kaya yung New Bilibid Prison Superintendent, siya po ang aking talagang parating kinakausap na siguraduhin mo na maayos ang paggagwardya, lahat ng kasi at the end of the day, dahil co-located tayo, hindi ko naman talaga dapat problema yan, na ako pa, lahat ng problema napupunta sa akin, Mr. Chair. And I will remind our guards to be more security conscious and in inspecting the ins and outs, Mr. Chair. Yes, sir. Hindi naman siguro natin kailangang i-remind ka, sir, about command responsibility, di ba? Kahit nasabihin mo hindi dapat sa'yo, siguro dapat incumbent on your part, hinanapan mo ng magaling talaga na NBP superintendent na masiguro natin yung ganyan. Kasi maximum ito, sir, maximum. Mahirap talaga kung gano'n, mawala. Kung huli na lang, napaksa, nagbunga po ang pagpapaimbestiga po ninyo sa mga galawan sa loob ng Bilibid. Dalawa pong opisyal ang sinuspende. Kabila na po yung humarap po sa inyo sa nagdaang hearing, yung si Senior Jail Inspector Angelina Bautista ba yun? At na-discover din kong ayon sa NBI na hindi pala buton tao, possible daw, buto ng manok, pinatagpuan sa septic tank. O masusundan pa po ba yun, Kong Erwin? Oo, may hearing pero mag-joint na ang Committee on Public Order and Safety at Committee on Justice sa Thursday para dinggin dyan. At I think we also have to visit kasi para pang mga issues ang hindi natalakay kahapon. Isa sa mga issue dyan, ibang mga opisyal dyan, may mga negosyo sa loob, sila mismo. Pangalawa, yung hinahayaan nila na magtinda. Yung mga tinda-tindahan dyan, alam mo ba, MJ, ang may-ari dyan ay mga ganggang, yung mga titinda ng mga alak, yung mga pangkat-pangkat. Hindi makontrol yan. Ang suggestion namin sa Kongreso, bakit hindi nila magsawa ng isang PX
Pagkaroon ng PX, magpapatakbo ang gobyerno. Hindi raw kaya. So dapat talaga maimbestigan yan. At kulang pa. Yung sinasabi nila, alam na namin yun, na hindi tao. Alam na namin, sasabihin manok. Buti nga, sinabi lang manok, hindi baka. Dahil yung pinakita lang medyo malaking buto, parang tadyang ng baka eh. So, kailangan talaga maimbestigan. And I believe, ayon sa aking information, hindi nakatakas. Kundi dedo na yung tao. I'm sorry ha, dedo na. Na-cremate na yata, kaya hindi na makita. Yung Michael Cataroha, ano kong? Exactly, MJ. Yan ang info sa akin. At alam ng mga pangkat ko ano nangyari. Kasi nga, may sinuwais na 11 sa droga. Ayon sa informante ko, pinatay, nasintensyahan yun, at saka cremate. Hindi na natin alam kung saan dyan sinulog yung bangkay niya. Kasi talaga hindi na makikita. Hindi rin nakatakas yung sinasabi nila na sumakay ng bus, kalukuhan. Mahirap tumakas dyan sa Muntinlupa. Mahirap. Opo. Tsaka yung nasabi niyo po kung na may mga nagpapadeliver ng pagkain sa loob ng Bilibid, mantakin niyo sir, 300,000 a day yung GCash transactions. Wow. Araw-araw ho yan ha. Minimum sa Bilibid. Sana all. Alam mo, MJ, alam mo, Jade, sir, ay kung gano'n, magpakulong na lang tayo. Napakasarap ng buhay sa loob. Diba? Libre pa pagkain. Ang kawawa boss, yung mga pamilya ng biktima, napatay nila yung pamilya ng biktima, di ba? Nagahasa, yun naman sa class eh. Ibig na magdusa, sarap buhay. So, it is very painful for the victims of the families, di ba? It's very painful na wala na yung kamag-anak nila, namatay na, nasira ng kinabukasan. Pero itong mga gumawa ng kabalastugan, kalakastanganan, doon sa namatay o na-rape, masarap yung buhay. Imagine, they can drink, they can smoke, they can order food. Alam mo, may balita pa nga ako, pwede para magpatawag yan ng massage. Walang biro. Aba. Pero kino-confirm ko pa, yung patawag ka, yung home service, pwede daw, pwede dyan. So, ibig sabihin, Pero kino-confirm ko pa sa isa ko pang source. So kung ngayon, kung ikukumpara mo dati, yung sitwasyon, ganun pa rin? Walang pagbabago ba? O meron kayong nakikitang pagbabago naman dyan sa Bilibid? Mahigpit dati si General Bantag dyan eh. Mas lumala ba? May pagbabago to ease up. Tama naman yung sinasabi para may mga inmates yung can afford. They're saying na gumanda raw yung moral ng mga PDL. Okay, nandoon na tayo. Pero dapat hindi lang yung may mga can afford, pati yung mga ordinaryong mga PDL na walang hanap buhay, mga galing mga mahihirap, mga tricycle driver, magsasaka ng isda na nakagawa ng krimen. Dapat pati sila rin makaisa-enjoy ng privileges. Unfortunately, the privilege that being afforded to some of the PDL ay may mga pera lang. It's expensive. Kagaya nung allowing relatives to visit them for 1 week, may bayad yun. MJ, Jade, kailangan nila tumira sa kubol yung pamilya. Paano kung wala ka pambayad sa kubol? Paano kung ikaw ay nagtitinda lang ng ice cream? Ikaw ay nakapatay. Hindi ka madalaw ng pamilya mo. Magtitiis ka lang doon sa 8 hours. Pagkatapos ng 8 hours, alas 8, alas 4, umuwi na yung asawa mo. Yung nakaka-afford lang po pwede. So, ibig sabihin, ipantay naman. Walang tayong problema dyan. Basta pantay-pantay.